Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mukhang dumadami yung kaaway ni Marcobeta. Marcobeta tuloy ni Marcoleta. Anong nakaraan? Inaway niya si Karen Davila. Ngayon, eto naman, no. Inaaway niya si Kiko Pangilinan. Tapos, etong si Ping Lacson. Eto daw kasi si Marcoleta, feeling niya, siya lang ang Senado. Power trip ba? Sabi dito na nag-post, in your dreams, Marcoleta. Kasi mga kababayan, ito. Bago natin pag-usapan itong sagutan ni Kiko Pangilinan at ni Rodante Marcoleta, ito muna ang pinagmulan ng sagutan na itong dalawang senador. Ito po mga kababayan, para malinaw gusto ko kasi pag ako nag-report sa inyo, magsisimula tayo sa umpisa. Para at least alam natin yung pinagmulan, hindi yung ikwento agad tayo, nag-aaway-away, pero hindi naman natin alam kung ano yung pinagmulan. So ito yung pinagmulan. Ito pong si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ay nag-file po ng bill that creates an independent body that will investigate corruption in government infrastructure projects, particularly flood control initiatives. So ang gusto ni Tito Sen ay merong independent body. Independent body na walang kinalaman sa Senado, walang kinalaman sa Kongreso, walang kinalaman sa House of Representatives, walang kinalaman sa gobyerno. Isang independent body na hindi kayang impluwensyahan ng Senado, ng House, ng Executive, ng Legislative o ng Judiciary. So yan ang gusto ni Tito Sen, magbubuo ng body na iimbestigahan ang corruption sa government infrastructure projects, lalong-lalo na ngayon, ang dami pong naglalabasan na katiwalian dyan po sa flood control projects. Napakarami pong ghost projects, napakarami pong palpak na mga proyekto ng flood control. At kung di substandard, talaga naman pong walang standard. Kasi pag substandard, ibig sabihin, merong bakal. Sabihin na natin, bakal pag-usapan natin, substandard. Imbis na 16mm ang gagamitin, ginagamit ay 8mm. Substandard. Pero yung nakikita natin ay wala talagang bakal. So walang standard. Napakawalang hiya na itong mga kontraktor na ito. Alam ko, nakakita ko ng video na kung saan yung mixer binubuhos direkta dun sa lupa, dun sa slope. Dun lang binubuhos. Di kagagong anong klaseng paggawa iyon? Yun po ay hindi katanggap-tanggap sa construction procedures. Hindi po ganun ang paggawa ng slope protection. Hindi po ganun yun. Pero nakikita natin, ayun po yung ginagawa ng mga tarantadong mga kontraktor. Kaya nga gusto ni Tito Sen independent. Bakit? Kasi nga maraming involved Maraming involved na na mga congressman. Yung mga congressman, sila mismo yung mga contractors. Kapag congress ang nag-imbestiga, di bias na. Siyempre. Kahit sabihin pa nila na, hindi kami magiging bias. Naku, imposible yun. Kasi mga kilala nila, kaibigan nila yung masasagasaan Ganon din sa Senado. Diba? Although iniimbestigahan ngayon ni Marcoleta ng Blue Ribbon Committee itong flood control projects, ito nga nangyayari nga mga karumal-dumal na pagnanakaw at mga katarantaduhang mumulto. Minumulto na Ghost projects na bagamat iniimbestigahan ni Marcoleta, iba pa rin ang independent body. Kasi may mga senators na mga nakinabang din Kaya nga, sabi nga ni di ba? Ni Karen Davila imbestigahan nyo rin yung mga kasama ninyo. Wag lang laging pagalitan yung DPWH.
Doon pa lang nag-react na si Marcoleta kay Karen Davila. So, dito sa sinabi ni Tito Sen, para bang nasaktan etong si Marcoleta. Para bang feeling niya ay parang walang tiwala sa kanya. Totoo naman eh. Hindi talaga kami magtitiwala sa iyo, Senator Marcoleta. Bakit? Ikaalyado mo yung mga involved eh. So maganda talaga, independent body ang mag-iimbestiga. So ito naman ay sinuportahan ni Kiko Pangilinan. Kaya nga ito na yung nangyari. Sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, suportado namin ang pagbuo ng isang independent investigative body sa trilyong pisong korupsyon sa flood control project, sabi ni Kiko Pangilinan. Ito naman si Marcoleta ay nag-react. Nasaktan. Kasi parang lumalabas. Parang walang tiwala sa kanya etong si Tito Sen at maging etong si Kiko Pangilinan. Sabi niya, yabang ayaw kong iniinsulto ako. Pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandato na itinilaga ng Senate Blue Ribbon Committee. So nasaktan si Marcolets. Nasaktan ng pride. Kasi parang habang walang tiwala sa kanya. Ano gagawin mo kung walang tiwala sa iyo? Alam mo, pagpilitan nila na pagtiwalaan ka, wala naman talagang tiwala. Ngayon, kung naiinsulto ka, problema mo yon, Senator Marcoleta. Kasi kahit kami, gusto namin independent. Hindi, sige, mag-imbestiga ka sa Senado, bahala ka sa buhay mo. Karapatan mo yan eh. Di ba? Pero, kami, mas gusto pa rin namin independent body, yung hindi bias. So, sabi ni Kiko Pangilinan, sumagot siya kay Marcoleta. Sa Senado baka hindi pa niya alam na malayang magmungkahi ang mga senador ng mga panukalang batas sa malayang manawagan ng suporta sa mga nasabing mga panukalang batas ang bawat isa sa amin. Hindi ito pang-iinsulto, trabaho namin ito. So kasi ito si Marcoleta, alam niyo sa totoo lang, kabago-bago. Parang feeling eh. Feeling na sobrang magaling. Feeling niya sobrang galing na niya. Ito nga sabi dito sa caption, feeling ni Marcoleta siya lang ang Senado. Power trip ba? In your dreams. It's logical na magkaroon ng independent body to investigate these flood control project scam as there is a possibility na merong may involved ng mga kasama nilang senador para walang bias. Ayun yun eh. Kaya nga, sabi ni Karen Davila, di ba? Imbestigahan nyo rin yung mga kasama ninyo. Ako sabi ko naman, sige. Total, nakakaisa pa naman siya. Isang hearing. Tingnan natin susunod. Pero, mas maganda pa rin yung independent body. Hindi ko maintindihan kay Marcoleta kung bakit siya naiinsulto. Tapos, sinabihan niya pa si Kiko na papalitan na lang daw siya. Alam niyo, parang bata. Alam niyo yun, parang bumabalik sa pagkabata. Ganun daw yun eh. Kapag tumatanda ka, babalik ka sa pagkabata, yung ugali mo, masyado kang maramdamin, masyado kang balat sibuyas, akala mo, iniinsulto ka, hindi naman iniinsulto. Sabi nga ni Kiko Pangilinan, hindi naman kita iniinsulto eh. Trabaho yun. Natural lang na magsuportahan ang mga senador kung sila ay sang-ayon dun sa panukala ng isang kapwa senador. Ibig sabihin, Marcoleta, kung nasagasaan ka ng konti, nahagip ka ng konti, at sumuporta si Kiko Pangilinan kay Tito Sen doon sa panukala, insulto na sa'yo? Kung ganyan, umalis ka na dyan. Masyado ka pang maramdamin. Hindi nga, di ba? Kung masyado ka maramdamin, si Karen Davila nga, pinatulan mo eh. Iyakin pala to. Mga kababayan. Grabing kaiyakin. So sabi ng ito pa, iyakin pala itong si Marcoleta. Insecure at takot masapawan. Okay. Sabi ni Kiko Pangilinan, una sa lahat, mali-mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta.
Hindi ako ang nagmungkahi ng Independent Commission at panukalang SB 1215. Ito ni Senator Soto. Kulang siya sa research. Sumuporta lang si Kiko Pangilinan doon sa panukala ni Tito Sen. Kaya nga sabi ko sa inyo, balik tayo sa umpisa Kaya pinakita ko yung unang-una si Tito Sen talaga ang nagpanukala. Ang akala niya si Kiko Pangilinan ang may pakanan nito. So mag-research ka muna. Marcoleta. Pangalawa, hindi natin siya pinipigilan mag-imbestiga. O tuloy-tuloy ka naman Sabi nga sa iyo, bahala ka sa buhay mo, mag-imbestiga ka dyan Hindi siya pinipigilan mag-imbestiga at hindi niya rin tayo pwedeng pigilang suportahan ng panukalang batas ni Senator Soto na bumuo nga ng Independent Investigative Commission para imbestigahan ang corruption sa flood control projects. Sa Senado, baka hindi niya pa alam o baka nasabihan ka patuloy. O dignag mukha ka pantanga, Marcoleta. Parang lumalabas, wala kang alam. Kasi sa Senado raw, baka hindi niya alam, ay malayang nagmumungkahi ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang manawagan ng suporta sa mga nasabing mga panukalang batas ang bawat isa sa amin. Hindi ito pang-iinsulto, trabaho namin ito. Sa halip na mainsulto si Senator Marcoleta sa panukala ni Senator Tito Soto at pagsuporta ko dito, ay galingan na lang niya ang pag-iimbestiga. Ayan ang gawin mo, Marcoleta, galingan mo na lang. At patunayan ang husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Matagal na ako sa Senado at alam ng lahat sa Senado na wala akong oras na makipagpersonalan sa trabaho. Solusyon at pananagutan sa problema ng matinding kurakot sa flood control projects ang hinahanap ng taong bayan. Walang personalan sa Senado, trabaho lang. Bakit ganun, no? Ang hilig na itong mamersonal ni Marcoleta. Pati babae nga pinapatulan, si Karen Davila pinatulan Ang hilig niya mamersonal. Bakit ganun? May pinagdadaanan ka ba, Senator Marcoleta? Ganun daw yun pag insecure. Ayan ang sabi Kapag insecure ka at takot kang masapawan, akala mo, pag nagsalita na yung ibang senador, akala mo, inaagawan ka na ng kapangyarihan. Inaagawan ka na ng pwesto. Kasi sabi na ito, palitan niya na lang ako kung talaga magaling siya. Ito, sabi niya. Sabi ni Marcoleta, mag-take over ka sa Senate Flood Control Scandal Probe kung kaya mo. Diba parang bata? Sabi niya, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya at pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa komite na yan. Sabi. Parang bata naman. Hindi niya ba naiintindihan yung pagsuporta ni Kiko Pangilinan? Tapos sabi niya, kung gusto niya akong palitan, may sinabi ba si Kiko Pangilinan na gano'n napapalitan siya? At siya ang mas marunong siya? Siya ang gumawa ng mandatong itinalaga sa komite na yan. Parang bata. Tanda-tanda mo na, para kang bata. Yan talaga pagbago na gustong magpasikat. gustong talagang magpasiklab. Inaaway si Kiko Pangilinan. At ito pa mga kababayan, pati si Senator Ping Lacson, inaaway na rin. Walang yaya. Ano ba naman yung Senator Marcoleta? Inaaway mo sila lahat? Pinalaga ni Senador Panfilo Lacson ang paratang sa kanya ni Senador Rodante Marcoleta na umanay pinakikialaman niya ang trabaho niya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisiyasat sa gulo kaugnay ng substandard at coast flood control projects. Sabi ni Lacson, kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Laban ka kay Senator Lacson? Sige nga. Sabunutan nga kayong dalawa. Hindi ka uurungan ni Senator Lacson. Kasi mga kababayan, parang naiinsulto nga itong si Marcoleta. Kasi nga, di ba, nag-privilege speech si Senator Lacson. So parang nag-imbestiga siya sa sarili niya. Yung kanyang staff nag-imbestiga. So feeling ni Marcoleta, pinangungunahan ni Senator Lacson itong kanyang komite, itong Blue Ribbon Committee. Hindi niya ba alam na yung ibinulga ni Senator Lacson, pwede niyang gamitin yon
bilang source o karagdagang mga ebidensya para mas mapadali ang kanyang pag-iimbestiga. Pero dahil nga parang mayabang ito, Marcoleta, gusto niya sa kanya magsisimula lahat, ayan, tulungan siya na iba at feeling niya, kapag merong ibang nagsasalita, feeling niya, sinasapawan siya. Kaya sabi ni Lacson, sige, awayin mo kami. Awayin rin kita. Sabi ni Senator Lacson, so ito na, sabunutan na to, mga kababayan. Saka ito, mga kababayan, ito si Marcoleta, kabago-bagong senador. Ikumpara mo yan kay Senator Ping Lacson na matagal na po sa Senado. So dapat, hindi ka mayabang, Senator Marcoleta. Dapat nga magpasalamat ka at merong Senator Ping Lacson na gumagawa ng sariling investigasyon para mas madali ang trabaho mo. O nasasaktan ka kasi nadadamay pati mga kaalyado mo. Ayun siguro ang problema na ito ni Marcoleta. Kaya gusto niya manggagaling sa kanya lahat ng ibubulgar. At ibubulgar niya yung mga kalaban niya lang sa politika. Kaya siguro ganito ang ang tingin niya dito kay Kiko Pangilinan at kay Panfilo Lacson. Kasi doon sa binulgar ni Panfilo Lacson, may mga nasaktang mga kaibigan niya mga kasamahan niya Diba? Yung taga Bulacan. At yung iba pang nilang mga kasamahan na humarang sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Sabi tuloy ng kababayan natin, naku, Atty. Marcoleta, kahit abogado ka, magmumukha kang bobo pag si Senator Lacson nakaharap mo. Kaya dumistansya ka muna. Mas magaling itong mga ito, yung mga matatagal na ikaw, sabihin na natin abogado ka, pero bago ka lang dyan. Huwag masyadong mataas ang lipad. Huwag masyadong feeling ikaw lang ang senador. Mabigay lang sa'yo yung Blue Ribbon Committee, so feeling sobrang galing mo na. Sabi pa rito. Pasintabi po, mas mahusay po sa inyo si Senator Lacson. Tingnan natin ang tapang ni Marcoleta kung kaya niyang imbestigahan. Pulong. Sige nga, imbestigahan mo si Pulong, imbestigahan mo si Joel Villanueva, imbestigahan mo si Chis Escudero. Tama lang na makialam si Lacson dahil parehas lang kayong senator. Kasi narinig natin kay Lacson yung yung 51 billion sino ba ang natatamaan doon sa 51 billion? Sino pa? Si Pulong Duterte. Na siguro medyo nasasaktan itong si Marcoleta ni Marcoleta. Ayaw niyang madadaplisan man lang yung kanyang mga tropa diyan. Nako. So yan. Ako, dumadami ang kaaway nito ni Marcoleta. Ping Lacson, Kiko Pangilinan, kung pagalingan lang, di hamak na mas magaling sa inyo si Ping Lacson. Masyadong mayabang, masyadong mas magaling-galing, Sir Marcoleta. Medyo lang, dapat nga, kayo medyo lang, huwag masyadong magpasiklab. Lumalabas tuloy kayo parang bobo sabi nung di ba? Nabasa natin kababayan natin. So, ilan po muna mga kababayan ng ating update. Nako, eto naman si Marcoleta, iyakin naman, napaka-iyakin. Inaaway po si Kiko Pangilinan at eto si Ping Lacson. Dahil feeling niya siya po ay nasasapawan, siya po ay pinapakialaman dyan sa Blue Ribbon Committee. Gusto niya siya lang ata ang pakikinggan. Grabe, yabang naman ito. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. So, yun lamang po mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.